Sa bawat bundok sa Pilipinas, may alamat na hindi kailanman naisulat sa libro. Mga kwentong ibinubulong lamang kapag gabi na, kapag tahimik na ang baryo, at kapag ang hangin ay tila may sariling tinig. Isa sa pinakamatandang alamat ay nagmumula sa paanan ng Bundok Banahaw. Bundok na sinasabing tahanan ng mga nilalang na hindi lubos na tao at hindi rin lubos na multo. Mga nilalang na matagal nang nakatingin sa sangkatauhan, mga duwende na minsang bumisita sa isang mahirap na pamilya upang subukin hindi ang kanilang tapang, kundi ang kanilang konsensya. Noong dekada 80, sa isang liblib na baryo sa paanan ng Bundok Banahaw, may mga lugar na iniiwasan ng matatanda kapag sumasapit ang alas 12 ng gabi. May bahagi ng gubat na hindi nilalakaran. May mga puno raw na hindi dapat ituro. At may mga bunto ng lupa na dapat kang humingi ng tawad. Dahil ayon sa matatanda, hindi lahat ng nakatira sa bundok ay hayop. Sa baryong iyon nakatira ang pamilyang De La Cruz. Si Mang Isko, isang padyak driver na halos mapigtas na ang litid sa kakapadyak araw-araw. Si Aling Nena, tahimik ngunit matatag, na nabubuhay sa paglalaba at pagtitinda ng kakanin. At si Junjun, 10 taong gulang, mahilig makinig sa kwento ng matatanda. Ngunit may isang sikreto si Junjun. Madalas siyang may nakikitang maliliit na anino sa ilalim ng kanilang bahay. Akala niya noong unay mga daga lamang. Pero minsan, nakita niyang may matang pula na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Ngumiti ito at biglang naglaho. Hindi alam ng mga tao na sa ilalim mismo ng Bundok Banahaw ay may nakatagong kaharian. Tinatawag itong kaharian ng Dalmirian. Isang sinaunang mundo ng mga duwende. May ilog na kumikislap na parang pilak, mga halamang umiilaw sa gabi, at mga palasyong yari sa batong buhay. Ang hari ng kahariang iyon ay si Haring Saldan, pinakamatandang duwende sa buong kapuluan. Ngunit bago siya mamatay, nagkaroon ng digmaan sa loob ng kaharian dahil mayroon siyang 2 anak. Ang panganay, Prinsipe Dumakil, na magiging itim na duwende, at ang bunso, Prinsipe Amarin, na magiging puting duwende. Magkaiba sila mula pagkabata. Si Amarin ay maawain sa tao. Naniniwala siyang may kabutihan pa sa sangkatauhan, ngunit si Dumakil galit sa tao. Dahil ayon sa kanya, sinisira nila ang kagubatan, ninanakaw nila ang lupa, at ginagamit lamang nila tayo. Noong bata pa sila may nangyaring trahedya. May grupo ng sakim na treasure hunters ang nagtangkang pasukin ang kaharian. Gumamit sila ng dasal, dugo ng hayop, at apoy upang pilitin lumabas ang gintong bantay ng mga duwende. Sa gabing iyon, nasunog ang kalahati ng Dalmirian at namatay ang kanilang ina. Mula noon, naging malupit si Dumakil. Bago mamatay si Haring Saldan, nagbigay siya ng huling utos. Hindi maaaring maghari ang duwending puno ng galit, ngunit hindi rin maaaring mamuno ang duwending walang alam sa dilim ng tao. Kaya isinumpa niya ang magkapatid. Pinadala sila sa mundo ng tao, hindi bilang prinsipe, kundi bilang mga ligaw na duwende. At sinabi niyang, kapag may pamilyang napatunayang tunay na mabuti, kahit salat sa buhay mawawala ang sumpa. Ngunit kapag pinili ng tao ang kasakiman, tuluyang maghahari ang kadiliman sa Dalmirian. Kaya sa loob ng maraming taon, naglakbay ang magkapatid sa iba't ibang baryo. Sinusubok nila ang tao at karamihan bumibigo. May mga pamilyang piniling magnakaw, may mga pumatay para yumaman, may mga nagtaksil kahit kapalit ay sariling dugo. Habang tumatagal, lumalakas ang kapangyarihan ng itim na duwende at unti-unting nawawala ang liwanag ng puting duwende. Isang gabi, nanaginip si Junjun. Nasa gitna siya ng kagubatan. May 200. Sa kaliwa, gintong ilaw at mga kayamanan. Sa kanan, maputik na landas ngunit may mga taong nagtutulungan. Sa dulo ng gubat, may batang babae na umiiyak. At sa likod nito, may higanting anino. Pagmulat niya, may putik ang kanyang paa. Tunay na putik. Doon nagsimulang mapansin ni Aling Nena na may kakaiba sa anak niya. Dahil minsan, kinakausap ni Junjun ang hangin. Minsan naman, may naririnig siyang bulong na wala namang ibang nakakarinig. At dumating ang gabing nag-brownout. Ang gabing magbabago sa lahat. Habang kumakain sila sa liwanag ng kandila, nagsimulang gumalaw ang sahig
at lumitaw ang dalawang duwende. Ngunit hindi alam ng pamilya. Hindi aksidente ang pagpunta nila roon. Matagal na silang minamasdan. Dahil si Junjun ay hindi ordinaryong bata. Matapos piliin ng pamilya ang kabutihan, hindi agad umalis ang puting duwende. Habang natutulog si Mang Isko at Aling Nena, kinausap nito si Junjun. Alam mo ba, Junjun, kung bakit ka namin pinili? Umiling ang bata. Unti-unting lumiwanag ang mga mata ng puting duwende at nakita ni Junjun ang katotohanan. Noong sanggol pa siya, natagpuan siya ni Mang Isko sa gilid ng kagubatan, balot ng puting tela, katabi ng kakaibang bato na umiilaw sa gabi. Hindi nila kailanman sinabi iyon sa kanya dahil akala nila'y isinumpa ang bata. Ngunit ang totoo, si Junjun ay anak ng nawawalang prinsesa ng Dalmirian, ang kapatid na babae ni na Dumakil at Amarin. Bago mamatay ang kanilang ina, itinakas ang sanggol sa mundo ng tao upang iligtas sa digmaan. Kaya pala nakakakita si Junjun ng mga nilalang. Kaya pala matagal siyang minamasdan ng mga duwende. Siya ang tunay na tagapagmana ng kaharian. Nang malaman ito ng itim na duwende, mas lalo siyang naging mapanganib. Dahil kapag si Junjun ang naging hari balang araw, matatapos ang kanyang kapangyarihan. Kaya gabi-gabi niyang tinutukso ang pamilya, biglang dumami ang pera sa daan. May negosyanteng gustong suhulan si Mang Isko. May alahas na biglang lumitaw sa bahay. At bawat tukso, may kasunod na bulong. Kaunti lang naman, ngunit paulit-ulit tumatanggi ang pamilya. Hanggang sa isang gabi, nagkasakit si Aling Nena at sinabi ng doktor, kailangan nila ng malaking pera. Doon unang nanghina si Mang Isko. Sa gitna ng ulan, sinundan ni Mang Isko ang tinig ng itim na duwende papunta sa gubat. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lihim na kaharian, mga ilaw sa ilalim ng lupa, mga nilalang na kalahating anino, mga matang nagmamasid mula sa dilim. Sa gitna ng kaharian, may trono ng itim na bato at doon nakaupo si Dumakil. Iligtas mo ang asawa mo, Anya. Kapalit lamang ay ang batang si Junjun. Nanlamig si Mang Isko. Habang nag-iisip si Mang Isko, may nakita siyang silid sa ilalim ng trono. At doon niya natuklasan ng katotohanan. Hindi masama si Dumakil noon. Sinubukan lamang niyang protektahan ng kaharian. Ang totoong nagtaksil ay mga tao. Mga taong sumira sa kanilang mundo dahil sa kasakiman, kaya galit siya sa sangkatauhan. Hindi dahil likas siyang masama, kundi dahil nasaktan siya. Bumalik si Mang Isko sa bahay. Nakahiga si Aling Nena. Mahina na. Lumapit si Junjun at sinabi, Tatay, okay lang po kung kailangan kong sumama sa kanila. ngunit umiling si Mang Isko. At sa unang pagkakataon sumigaw siya sa dilim, Hindi ko ipagpapalit ang anak ko kahit kanino, kahit sa hari pa ng mga duwende. Biglang yumanig ang buong bundok, nagliwanag ang paligid, at lumitaw ang puting duwende. Kasunod nito, ang espiritu ni Haring Saldan. Ngumiti ito. Sa wakas, may taong pumili ng pag-ibig kaysa kapangyarihan. Unti-unting naglaho ang sumpa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, umiyak ang itim na duwende. Hindi sa galit, kundi sa sakit na matagal niyang kinimkim. Lumapit si Junjun at niyakap siya. At sa yakap na yon, unti-unting naglaho ang maitim na anyo ni Dumakil hanggang sa muli siyang naging prinsipe. Lumipas ang maraming taon, naging maayos ang buhay ng pamilya. Ngunit isang gabi, may batang kumatok sa kanilang bahay habang umuulan basang-basa. Takot na takot, pinatuloy nila ito. At habang natutulog ang bata, napansin ni Junjun ang maliit na bakas ng paa sa ilalim ng kama. Munting yapak na kumikislap sa dilim. Ngumiti siya dahil alam niyang hindi talaga nawala ang kaharian. At minsan, kapag mabuti ang puso ng tao, binabantayan pa rin sila ng mga duwende. Hanggang ngayon may mga baryo sa paanan ng bundok Banahaw na naniniwalang may mga nilalang na tahimik na namumuhay sa pagitan ng ating mundo at ng kanila. Mga duwendeng hindi naghahanap ng gulo, kundi naghahanap ng taong may mabuting puso. At marahil, sa bawat tukso na ating tinatanggihan, sa bawat kabutihang pinipili kahit mahirap, may isang nilalang sa dilim na tahimik na nakangiti. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi konsensyang kayang matulog ng payapa sa gabi.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng kababalaghan, alamat at misteryo, halika at samahan mo kami sa mas marami pang kwento. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang, ngunit may dalang paalala na hindi lahat ng madaling alok ay tunay na biyaya. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod nating kwento ng kababalaghan. Hanggang sa muli, at tandaan, baka hindi lang tao ang nakikinig kapag sumasapit ang hating gabi.